O ano? Fake news pa. Ngayon na kinasuhan ka, iiyak-iyak ka. Ngayon na kinasuhan ka, sasabihin mo, parte ito ng freedom of expression, no? Ano? Ngayon mo, sabihin na parte yan ng freedom of expression yung paninira mo. O, ano sabi ni Trillanes? Sa korte ka, magpaliwanag. Paliwanag mo kung totoo nga bang binenta ni Trillanes yung Spratly Island doon sa West Philippine Sea. Ipakita mo yung resibo mo. Ipakita mo yung ebidensya mo. Patunayan mo na binenta ni Trillanes ang Spratly. Kasi ang tagal nilang sinalsal yung issue na yan, guys, no? Nung panahon pa ni Digong. Ang tagal nilang sinalsal yung issue na si Trillanes ang nagbenta ng Spratly. Ngayon, ipaliwanag mo din yung 16 times na pabalik-balik itong si Trillanes doon sa China para lang sa negotiation nila para ibenta ang West Philippine Sea partida sa lugar ng Spratly. Diba? Alam nyo guys, sa totoo lang, hindi ako against sa freedom of expression. Kasi lahat naman tayo may free will na magsalita ng thoughts, opinion, nararamdaman natin. May free will tayo kasi nandito tayo nakatira sa democratic country. Diba? May free will tayo pero hindi kasama sa freedom of expression yung maninira ka ng pagkatao, magyuyura ka ng reputasyon ng isang tao. Hindi kasama yun sa freedom of expression. Ngayon, magpaliwanag ka. Hindi yung iiyak-iyak ka dyan. Paliwanag mo sa korte. Naku guys, itong cyber libel kasi sa Pilipinas, ano yan criminal offense yan. Pag ikaw ay nahatulang guilty, correct me if I'm wrong guys parang feeling ko hindi ka ata makakapag-buy, not sure lang kung available siya. Pero ang alam ko, pag nahatulan ka ng guilty at convicted ka, may 5 years na pagkakakulong. Hindi kasi ako lawyer. Pero yun lang guys yung aking nabasa. Na kapag ikaw ay liable sa cyber libel at convicted ka, nahatulan kang guilty, meron kang pagkakakulong ng 5 taon. O, pasalamat ka, 5 taon lang o sakali. Kung halongkatin pa yung mga nakaraang video mo na kung saan grabe yung paninira mo, di ba ka, maabutan ka pa ng 3 counts niyan. Di ba? So, ipaliwanag mo. Di ba? O, ito, ano siya niyan ni Jay Tariela. Binoljak din siya ni Jay Tariela. Pakinggan niyo to. Jay Tariela. Nasaan na ba yung video ni Jay Tariela? Nasaan na yun? Wait lang guys Kasi po hindi mamatay-matay yung mga kinakalat ng mga trolls na yung Scarborough Shoal daw ay pinenta ni former Senator Trillanes. O pwede itong bakit-clarify din po para sa inyo na po manggaling. Hindi ko din alam kung saan ang ebidensya ng mga trolls para sabihin na ibenta ang baho ni Masinlo. May resibo ba daw sila? Na pinagbentahan? Or may bank transfer or Gcash transaction? Kasi kung wala, again, these are just rumors or talagang made-up stories. Ang Philippine Coast Guard, together with the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, can be able to go to Baho de Masinloc. Kasi nasabi ko lang sa mga interviews ko, nahihirapan tayo makapasok sa loob ng group ng Baho de Masinloc. But it doesn't mean na hindi tayo nakakapunta rin. Mga sabihin na naman ng mga pro-China trolls, water cannon nga kayo. Water cannon nga. Pero the mere fact na nakakapunta tayo dito, it doesn't mean na may binenta at may nagbenta. Yan. Narinig niya? Nasaan yung ebidensya nyo? Diba? Na binenta ng isang senador lamang ang pagmamay-ari ng Pilipinas. Kasi guys, lagyan na lang natin ng sentido ko muna. Unang-una, Senador si Trillanes. Anong kakayahan niya na magbenta ng Spratly? Diba? Pero yung totoo dito, naging back channel negotiator siya. Bakit siya naging back channel negotiator? Actually, hindi pangit ang ibig sabihin ng back channel negotiation.
Hindi pangit yun. Pinapangit lang talaga ni Digong para i-character assassinate itong si Trillanes. Dahil unang-una, ang layunin ni Trillanes noon ay para mapahupa yung tensyon. Kasi nga nagkaroon ng standoff doon sa West Philippine Sea, partida doon sa lugar ng Scarborough. Nagkaroon ng standoff. Kasi nga guys, mayroong mga Chinese fisherman na pumasok sa ating bahura. Ang ginawa, pinahuli ni Pinoy. Ngayon, nalaman ng gobyerno ng China, nagpadala sila ng napakaraming barko, pinalibutan ng Scarborough. Ang nangyari, mainit na yung tensyon. In-appoint ni Pinoy bilang isang back-channel negotiator itong si Trillanes. Ang layunin ni Trillanes, ihatid yung message ni Pinoy at ihatid yung message ng gobyerno ng China dito sa Pilipinas. Messenger lamang itong si Trillanes. Pero Mima, nag-success ba yung pagiging back-channel negotiator niya? Of course. Kasi yung sandamakmak na barko, naging 3 na lang. At yung 3 barko na yun, kinasuhan pa ni Pinoy. Di ba dapat sana tayo magpasalamat kasi si Trillanes buwis buhay? Kaso ano yung nangyari? Siniraan pa nila. Binenta daw. O ngayon, nasaan yung ebidensya ninyo? Nung tinanong si Trillanes, kahit nga din ako, napaiyak ako guys Nung tinanong si Trillanes na, bakit ngayon ka lang nagkaso? Matagal na yung inaakusa sa'yo ng mga Duterte. Nila mga kampon ng mga Duterte. Alam mo kung anong sagot niya? Ngayon lang kasi kami nakaranas ng kaginhawaan ng totoong demokrasya. Kasi nung panahon ni Digong, magsalita ka lang ng against sa kanya, maging kritiko ka, 2 lang yung kalalagyan mo. It's either mananahimik ka habang buhay or patatahimikan ka sa kulungan. Yun yung magiging ending mo Kaya ngayon lang si Trillanes na naglakas ng loob na magkaso. Kasi pwede siya magkakaso, patuloy na lalaganap itong fake news, which is talagang napaka-against ako dyan sa fake news na yan. Ayoko nang ganun. Yung fake news. Kasi may nakasuhan ba? Hindi naman ako kinasuhan kasi hindi naman ako fake news. Kung sa tingin niya fake news ako, pauwi niyo si Maharlika, kasuhan niya ako. Kung sa tingin niya, nagsisinungaling ako sa aking mga kinontent about sa kanya na nanggaling nga dito kay Yuna. Diba? Tantado. Ngayon, dito ka magpaliwanag sa sa korte. Wala nang iyak-iyak. Sa korte ka magpaliwanag, banat bay. Gawa kayo ng kasalanan. Tapos ngayon, iiyak-iyak ka sa live mo. Umiyak guys Umiyak. Yung gumaganon siya, hindi matumululuha niya, pero gumaganon siya. Ganon. Ano ibig sabihin nalulungkot ka, na natatakot. Yawa ka. Gawa ka ng feelings. Gawa ka ng fake news. Tapos yung feelings mo ngayon na kinasuhan ka. Kasi freedom of expression lang yun Kung kami daan-daan sa freedom of expression, isampal ko sa'yo yung freedom of expression na tinutukoy mo, gawa ka ng fake news, tapos ngayon hindi mo kayang panindigan. Nasaan yung bayag mo? Wala kang bayag. Yawa. Anyway, it's me again guys, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.